Ma, nagugutom na ako kaso nahihiya akong kumuha doon ng pagkain sa kusina. Baka mapagalitan ako. Oo nga. Talagang dinumero ang kilos natin dito. Kahit ako, hirap na hirap. Makailan ba tayo pwedeng lumipat ng tirahan? Yung tayo lang. Paano nga lilipat? Akala ko, yung pinagtatrabahuan ko dito, suswelduhan nila tayo. Wala namang binibigay kahit ano. Paano tayo makakaipon na para makalipat tayo? Gusto ko na nga tumanggap ng labada sa iba para may extra. Wala namang tigil ng kauutos. Paano tayo? Imposible naman yun na magsahod sila. Di ba ka mag-anak natin sila at nakikitira lang tayo? So siguro, sapat na rin yun na yun yung utang na loob na binigay natin sa kanila. Yun na nga Dapat tayo may mapagkuhanan ako na mapag-umpisahan natin, makapag-down tayo ng bahay. Kahit maliit lang pa dito Basta kasya tayong dalawa. Kahit na pansit canton lang ulam natin, lusot na, di ba? Kaso nga, wala tayong pera. Wala nga tayong ipon Kaya nga kung nakakalabada sana ako. Kaso nga, hindi nga ako makaalis dito Nakatambay kayo dito? Pinsan, tapos na kami sa gawaing bahay. Tapos na. Ano yung basura dun sa labas? Tita, inuud na. Mamaya pang gabi ang daan ng basura. Dumaan na nga Kaya nga ako nandito Hindi sila ang hindi kumuha. Ma, pinsan, sige. Lilinisin ko na lang doon. Tsaka ano bang ginagawa niyo dito dalawa? Buhay prinsesa kayo? Nagpapahinga. Nagpapahinga? Maghapon na kami nagtrabaho, di ba? Ay wala po akong pake kung maghapon kayo nagtrabaho dito. Ang gusto ko lang pong malaman bakit hindi niyo po agad tinapon yung basura? Maalingasaw po, ang baho! Hazel, di ba sabi ko ako nang bahala? Magpapahinga lang kami saglit. Tapos, aayusin ko na doon. Etong tsahin mo, dadahilan pa. Gabi pa daw. Paano nila kukunin nasa loob ng bahay? Di mo nga nilabas. Friends, Papakain ko sa iyo uod dun, Eden. Sumagot ka pa. Nakakatawa, no? Kamag-anak natin sila pero ang layo na itsura nila sa atin. Tingnan mo. Ang pananamit. Mukhang mamalimos sa labas. Hazel, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Bakit? Wala kayong karapatan magsalita. Dahil nakikitira lang din kayo. Hazel, alam naman namin yun, pero sana naman isipin mo, magkadugo pa rin tayo. Kadugo? Ew! No! Kahit dito na lang kay mama, respeto. Lalo na matanda na siya. Respeto daw. Respeto. Naririnig ko nga kayo, pinag-uusapan nyo kami pag nakatalikod kami, lalo ka nang matanda ka. Kahit tsahin kita. Hindi ko alam kung paano kayo respeto kasi yung ugali mo rin hindi ko nga alam kung paano kayo i-respeto Siguro yan din yung dahilan kung bakit iniwan ka ng asawa mo, no? Renz, masyado ka naman. Na may personal ka na. Ay, kuya, wait. Parang kumot mo yan. Eto pala yung nawawala akong kumot. Ginamit mo, amoy matanda. Laban mo yan, Ay, wag na. Si Eden na lang. Mahina na tuhod mo Baka hindi mo pa malaban ng maayos. Baka pagbigay mo sa akin, amoy lupa pa rin. Tara na, kuya. Matuto kayong makisama, Bahay namin to, di ba? May tinira akong pagkain doon, dilata ulam nyo. Hugasan nyo yung plato pagtapos yung kainin, Hazel, tara na. Saka isa pa, kami, may nakukuha kami pansarili naming mga pera. Kayo, sa amin lang din kayo umaasa. Kaya huwag kayong tatamad-tamad dito. Tama na yan. Halika na. Dalian mo kumain, anak. Ang sarap naman ito. Bilisan mo kumain. Pag dumating na sila, talagang ayan na naman. Dalian mo kumain, anak. Pag dumating na sila, ang hirap. Hindi na naman tayo makakakain ng ayos. Sarap nito, ma. Bilisan mo kumain. Dalian mo para makadami ka. Dalian mo kumain, anak. Damihan mo na yung kain mo. Hindi mo na alam kung kailan na naman makakaulit yung kain natin na to. Hoy!
Renz, pasensya ka na ha. Ano sabi ko? Di ba sabi ko nilata yung kainin nyo? Tama na! Nasasaktan yung nanay ko! Ito yung pinapakain ko sa inyo eh. Pang-aso. Bakit ko kinain yan? Renz, yung ulam na yan, hindi naman yan sapat sa amin. Hindi sapat, hindi nyo nga binuksan eh. Araw-araw na lang yan yung ulam namin. Hindi ba kayo naaawa sa amin? Kami lagi nagtatrabaho dito. Di ba mga aso kayo? Lalo ka na. Ikaw kasi muno niya, no? Tama na! Alam mo kung sino ang aso dito? Ikaw! Kayo! Kasi tingnan yung ugali nyo. Kami pa talaga ha? Sino ang makainin ng ulam ko? Nang walang paalam, di ba kayo? So sino yung aso sa atin ngayon? Kumakain ng walang paalam? Maluluha niyo ba yan? Mababalik niyo ba yung kinain niyo dyan? Ano, masarap? Mga buwisit talaga kayo eh. Patay gutom. Paano hindi kami magiging patay gutom? Lahat ng trabaho dito kami gumagawa. Abay, dapat lang, Eden. Nakikitira kayo ng nanay mo, di ba? Kung ayaw nyo dito, lumayas kayong dalawa. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Eto, nagsasawa ka dito? Hindi mo to makikita sa daan. Renz, baka naman pwede mo muna kami palayasin. Wala naman kami pupuntahan. Alam mo naman yun, di ba? Alam mo naman pala eh. Bakit kinain niyo yung ulam na hindi naman para sa inyo? Kasi ikaw na sa loob sumagot sa akin, ha? Wala naman pala kayong lalamunin ng nanay mo pag pinalayas ko kayo. Tsaka yung mga pangit ng muka ng mga litratong yan, tanggalin niyo yan, ha? Naaalibadbaran ako. Oh, sige. Papatirahin ko pa rin kayo dito sa bahay. Ano, Hazel? Gusto ko sabihin sa kanila? Para magtanda? Sa susunod, pag may nakita kayong ulam, huwag niyong kakainin hanggat walang permission sa amin. Naintindihan niyo? Marunong naman pala kayo mintindi. Yan ako yan. Nako sa kwarto ko. Yung dilata. Yan yung kainin yung dalawa hanggang bukas. Pagkasyahin nyo yan, ha? Hello? Hello? Sino to? Dennis, ikaw ba yan? Saan mo nakuha ang number ko? Sa tagal ng panahon, ngayon ka lang magpaparamdam? Ano? Anong balik ang sinasabi mo? Dennis, baby pa yung anak natin nung nilayasan mo kami. Baka kung makita mo ngayon, di mo na makakarga. Sa haba ng panahon. Tigilan mo nga ako! Hindi maayos ang naging buhay namin. Baka akala mo lang. Nakikitira lang ako dito sa pamangkin ko. At kung alam mo lang, dinadanas naming hirap na mag-ina. Oo! Kung nandito ka, hindi sana namin dinadanas itong mga bagay na ganito. Totoo? Totoo na tutulungan mo kami? Sige. Oo. Siyempre, pinakilala kita sa kanya. Pero hindi niya siyempre alam mong ang itsura mo. Siyempre, wala namang picture, walang ano. Sa tagal ba naman ng panahon, di ka nagparamdam. Oo. Gawin mo man lang lahat para sa kanya. Oo. Tulungan mo kami. Oo. Diyos ko, malaking tulong yan. Pag yan ang ginawa mo, makakaalis na kami ng anak mo dito. Sobrang hirap na dinadanas namin dito. Hindi kompleto ang kain namin. Baka akala mo. Oo, may Gcash naman ako. Oo, di salamat kung magpapadala ka. Pero kung magpapadala ka, gawin mo sa lalong madaling panahon. Para makalipat na kami ng bahay. Para makaalis na kami dito. Oo, nag-aral naman siya. Kaya lang, syempre, hindi tapos. Oo, sige. Oo, kaya. Kumpanya, ibibigay mo sa anak mo.
Oo, sige. Papag-aralin natin, ganun. Sige, saka na tayo mag-usap kasi. Alam mo napakadelikado ng lagay namin dito. Basta yung Gika sinabi mo ha, para makalipat kami ng bahay, makapag-usap tayo ng maayos ha. Sige. Sige, bye-bye. Ma, sino yung kausap mo? Parang super nagmamadali ka na may tulong na ibibigay sa'yo. Tatay mo yun. Ano? Tatay ko? Akala ko ba wala na siyang contact sa'yo? Oo nga, wala na. Hindi ko na nilagyan ng pride, no? Nakikipagbalikan siya. Wala nang oras. Gusto kong umangat na tayo. Ayoko ng ganitong buhay, Eden. Ayoko Teka ng lang. ganito. Sigurado ka na ba dyan? Magchichika siya. Lilipat tayo. Aalis tayo dito. Talaga po? Kaya nga, makakaalis na tayo. Tapos ang gusto niya, patapusin ko yung kurso mo na hindi mo natapos. Idiretso mo, bibigyan niya tayo ng isang kumpanya. Mayaman ng tatay mo, anak. Amo ko siya dati, nabuntis niya lang ako. Kaya lang nagkahiwalay nga kami. Pero ngayon, Okay lang po tinanggap ko yun. na. Okay lang po yun. At least bumabawi siya ngayon. At saka, malapit na tayong makawala dito sa kulungan na to. Pera. Pera? Kumpanya. Kuya, bakit nakikitira pa sila Madami naman pala silang pera. Pagchichika siya, lilipat na tayo ng bahay talaga. Aalis na tayo dito. Makakakain na tayo kung anong gusto mo. Excited na. Wow, tita. Bigatin pala kayo, Hindi niyo naman sinabi sa amin. Narinig namin yung usapan nyo tungkol sa pera tsaka sa kumpanya. Baka pwede namang bigyan nyo kami. Total, pinatira namin kayo dito sa bahay. Baka may maambod kami dyan, Hazel. Totoo lang. Kung sa lansangan lang kayo nakatira, di ba? Lilinawin ko lang ha. Yung ipinagtira namin dito, hindi pa ba sapat yun? Ginawa nyo kaming alila. Tsaka siguro, wala na kaming utang na loob sa inyo. Talaga nga namang matitigas yung mga mukha nyo Anong walang utang na loob? Di ka nakatira sa lansangan. May kinakain ka dito lagi. Ayun na nga, Renz. Ibig sabihin, bayad na kami sa mga... Bayad? Sigurado ka? Bayad na yan? Kulang na kulang pa yung ginawa nyo. Hindi sapat yun. Tapos ngayon, ayaw nyo kaming hatian? Kulang pa? Kayo pala makakapalang mukha Ma, Magmula bukas, wala na kayong alila. Sisiguraduhin ko na bukas din, wala na kayong tagalaba, tagalinis, tagaluto. Bahala kayong dalawa. Di okay. Mas maganda. Wala na kaming palamunin dito. Hoy! Hindi sapat yung mga tinutulong nyo dito sa bahay para mabayaran kami. Yung pagtira nyo, yung pagkain nyo, bigyan nyo kami ng pera dyan. Hatian nyo kami dyan sa makukuha nyong pera. Dun, bayad na kayo. Ano? Kung hindi naman kayo makakapagbigay, makakaalis na kayo. Teka lang, Hazel. Bukas pa kami makakaalis. Wala pa naman kami. Umalis na kayo dito. Layas! Kuya! Nagugutom na ako. Yung gagawin ko, wala na akong pera, Hazel. Tandaan mo na, di ka pa rin kasi magtrabaho. Aba, kasalanan ko pa ngayon. Bakit kasi pinaalis mo sila, Tita G? Tanga ka pala Malamang, kung nandito pa rin, palamunin ko rin yun. Baon na nga ako sa utang ngayon. Teka lang, kuya. Kamusta na kaya sila, no? Kung ano, di ba bago umalis yun, may binanggit sila na parang kumpanya-kumpanya. Siguro, kuya, mayaman na sila. Puntahan kaya natin. Tsaka, mangingi tayo ng tulong. Baka mamaya, tulungan nila tayo. Bay, dapat lang. Pinatuloy natin sila dito Singilin natin. Yun, pwede yun. Tara, kuya. Tara. Sige po, sir. See you at 3 p.m. Bye.
Ma, Ano naman, kumusta ka naman dito, anak? ito ma, super busy pa rin eh. Ang daming client ngayon eh. Halos di ko na maintindi tong iba. Parang bagay na bagay ka dito sa upuan mo, ha? Salamat po. Naku, anak, talaga pasalamat ka sa tatay mo. Tinulungan tayo at nakaalis tayo sa borak na buhay natin dun sa mga pinsan mong yun. Diyos ko, pag naaalala ko talaga, ngayon, di ba, stress-free. Ako ma, huwag mo nang isipin yun. Ang importante, yung present na umaasenso na tayo sa buhay, di ba? Ay, tita, ate. Hi! Speaking of the devil, anong masamang hangin at napapunta kayo dito? Grabe naman to si tita. Parang wala man tayo pinagsamahan dati. Napadaan po kami dito kasi... Tita, wala na kasi kaming pera ngayon. Wala kaming makain. Oh, di ba ang dami mong stock na dilata doon? Yung pakain sa aso, yung pinakakain mo sa amin, ba't di ngayon yun ang lamunin nyo? Ma, tama na. Kumalma ka dyan. Mga pinsan, pasensya na kayo. Sa ngayon, hindi pa namin kayo matutulungan eh. Yung mga ginawa nyo sa amin, hindi namin makakalimutan yun. Kaya, tanggapin nyo na yung nangyari sa inyo. Ano ba naman yan, ate? Kung di nga dahil sa amin, di kayo makakakain ng 3 beses sa isang araw. Grabe kayong makapagsalita sa amin. Correction. Isang beses, isang araw. Ikaw, wag mong nagigigil na ako sa'yo, ha? Huwag kang nagsisinungaling sa harapan ko ngayon. Di na pwede obray ang mga ugali niyong ganyan. Ma, di ba sinabi ko, kumalma ka na. Ako nang bahala. Pasensya na talaga. Wala talaga kami maitutulong sa inyo. Walang may tutulong? Ang ganda-ganda na ng buhay nyo ngayon, oh. Tsaka tama yung sinabi ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa amin, wala kayo dyan. Malamang, wala rin kayong tinitirhan noon. Kinupkup namin kayo. Renz, hindi naman namin tinatanggi yung tulong na binigyan nyo sa amin. Nagpapasalamat nga kami. Pero bawing-bawi na kayo. Dugot pawis namin yung nilaan para sa inyo. Pinagsilbihan namin kayo, hindi pa ba yun sapat? Hindi pa sapat yun. Kailangan namin ng pera. Paano hindi sasapat? Bukod sa pagtatrabahong iniuutos mo sa amin, iba pa yung murang natatanggap namin. Alam mo ba kung ganong stress yung sa utak namin, yung mga pinaggagawa nyo? Ngayon, wala na kami sa inyo. Tinan yung mga pag-iitsura nyo. Malamang wala kayong tagalaba, wala kayong tagalinis, wala kayong... Nakita nyo kung gano'ng kadugyot kayo ngayon? Ganyan ba itsura nyo nung nandoon kami? Hindi nyo, tapos hindi pa kayo makapagpasalamat sa amin? Sinusumbat nyo pa? Alam nyo, kung ako sa inyo, umalis na lang kayo. Kasi wala din naman kayo mapapala sa amin. Tingnan nyo, hanggang ngayon, di pa rin kayo nagbabago. Baka kung magbago kayo, umangat ulit yung buhay nyo. Magsikap na lang kayo. Wala pala talaga tayo mapapala sa kanila, kuya. Maigi pa nga umalis na lang tayo. Tara na. Buti alam niyo. Na-high blood kasi ako eh. Alam mo kung di mo pinaalis yung mga yun, marami pang maririnig sa akin yung mga yan. Mahayaan mo na sila. Kapag nabalitaan kong nagbago na sila, saka ko pa sila tutulungan. Dapat din na ma-realize nila yung mga kamaliang ginawa nila sa atin. Ako naman, yun din ang plano ko. Matitiis ko ba yung mga yun, mga pamangking ko yun. Kaya lang, yun nga, tama ka. Tingnan muna natin yung pagbabago nila. Kita mo, lumayas na eh. Wala pa rin mga modo. Ngayon, kung magbago yung pag-uugali nila, yun, sige. Padalan mo ng tulong kung bahala ka. O siya, sige ma. Tatapusin ko lang tong trabaho ko kasi may meeting pa ako mamaya hapon. Na-stress kong maghapon ko, nakakainis. Magpapasalon muna ako, anak, ha? Sige na, ako nang bahala sa bayan. Bye. Sige, sige.